Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira, patotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 101 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 45 na mga comments. Lerma Sondita. Meron rin pong 45 na mga comments. Nandiyan rin po si Divina Dikwaten. Meron siyang 42 na mga comments. And Erlinda Abonita. Meron siyang 32 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi rin pong shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katida Darl, Edmond Casteliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Christina Batalier, nabigay sa atin ng 8 Australian dollars. Thank you so much. And also thank you so much kay Aspernito, nabigay sa atin ng 125 pesos. Thank you so much also kay Barbara Butler, nabigay sa atin ng 5 Australian dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aurora David. Nandyan rin po si Joselisa Moises, Leonardo Esteliero, Jen Medina, Nida Rodelia, Aida Sinsuat, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Kasama rin po natin si Annette Aligre, Tinkabel, Dudi, Eme Sarino, Catalina, Juan Pingi. Nandyan rin po si Buwi Was, and hi to Orland Manral. At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So today is Saturday, December 21 mga kabayan. So 4 days to go na lang po before Christmas. So malapit na po yung Christmas. Mga DDS, ano bang ating Christmas resolution? Sana babano natin po ng konti yung pagiging bitter, yung pagiging fake news peddlers. Kasi nga mga kabayan ko, mga DDS, meron rin pong good news sa Ivan para sa inyo. Totoo yan, Sir Ivan. Yes, meron pong good news. At saka, isa po sila dito po sa makakabenepisyo mga kabayan. At isa rin po sila dito sa ating good news na talaga pong magagamit ho nila yon. At kahit anong pilit nila na iiwas mga kabayan na hindi nila gagamitin, no choice sila, talaga pong gagamitin nila yun mga kabayan. So, yun po ang good news natin para po sa mga DDS. At syempre, sa lahat rin po, pero kasama rin po yung DDS mga kabayan. So, mamaya, kung ano yan, pag-usapan natin yan mga kabayan. Okay ba ang DDS?
So anyways, meron pong ibigay sa atin po na announcement si Direk Erwina Argelies mga kabayan. Siya nga pala, kilala ba natin si Direk Erwina Argelies? Siya po mga kabayan, siya po ay isa po sa mga membro, 'di ba? Kung napapansin natin na lagi ko siyang sinashout dito. Siya po ay isang direktor po mga kabayan. Siya po ay membro po ng kapisana ng mga direktor ng pelikulang Pilipino at kasama rin po niya yung si Direk William Mayo mga kabayan. Kilala ba natin si Direk William Mayo? So nung chinek ko ano ang credentials dito ni Direk William Mayo mga kabayan, hindi basta-basta talaga na ni direktor. Even though na siguro karamihan po sa atin hindi natin siya na-recognize mga kabayan, hindi natin siya masyadong kilala kasi nga direktor eh. Unless kung ikaw po ay maingay po na direktor ng makabayan. Nabasahan po sila si Direk Darliap at saka marami pang iba dyan na mga direktor po na mga maingay. So sila yun dito yung lagi pong nakikilala natin at saka nakikita ho natin dyan sa social media. Pero si Direk William Makabayan at saka po si Direk Erwina Argelies, hindi sila masyado pong maingay. Pero maganda po ang kanilang gawa makabayan. Ano ang kanilang nagawa po ng mga movies, Sir Ivan? Like for example, dito po kay Direk William Mayo, siya pala ay gumawa po ng movie. Like for example, dito po sa makabayan. Like for example, sa movie po nila ni Jeric Rambal, movie po nila ni Ian Veneracion, at saka movie po nila ni Zoren Legaspi, mga Padilla, at saka si Herbert Bautista. And I believe, kilala niyo po itong grupo na itong makabayan. Ito kasi yung yung nalagay niya dito, this is 2014, ang meron siyang moving ginawa na Gangster Lolo, sila si Rez Cortez, Bimbol Rocco, si Leo Martinez at saka marami pang ibang makabayan. Yung mga sikat-sikat talaga na mga legend po sa movie makabayan, yung gubat-gubat. Alam yung gubat-gubat? Yung kadapon na Robin Hood, Robin Padilla, at saka Eddie Garcia at marami pang iba. Kilalang kilala po si Direk William Mayo makabayan. Pero hindi siya masyado kasing maingay. Pero maganda po ang mga gawa niya ng mga movies. So ngayon, ano bang announcement natin? Kasi ang papa po ni Direk William Mayo makabayan na si Direk Eddie Mayo namatay kasi the other day. So ito po yung balita. Ito pong nakakalungkot po na balita. Ulitin po natin dito. Namatay po the other day ang papa ni Direk William Mayo na si Direk Eddie Mayo makabayan. So ang kanyang mga labi, pwede niyo pong makita o mabisita bukas, December 22, doon sa St. Peter Commonwealth Avenue sa Diliman, Quezon City, makabayan. Okay, again, doon po sa St. Peter Commonwealth Avenue, Diliman, Quezon City. So doon niyo po pwede mabisita. Kung gusto niyo po, available for viewing po ang mga labi po ni Direk Eddie Mayo bukas, December 22, makabayan. Okay, so may deepest condolences po sa pamilya ni Direk William. Okay, so anyways, saan po tayo? Ang dalal ni Sir Ivan, no? Ang dalal talaga ni Sir Ivan. So, anyways, makabayan ko, bana tayo. Kasi nga, makabayan, may kumalat kasi na, may kumalat kasi na mga fake news na naman ngayon. Yung tungkol po kay Nelson, yung Channel 167. Nalalaban natin yan. Na kung saan yung pong, kung maalala natin sa balita, di ba meron pong DDS vlogger na hinuli po ng kapulisan makabayan kasi nga meron siyang existing po na sabina. Siya po ay kinasuhan makabayan ng isang kumpanya dahil po sa bouncing check. Nag-bounce check makabayan. So siguro dahil po itong si Nelson iniwasan niya yung sabina galing po sa kapulisan natin, siguro nagtago-tago makabayan. Then ang kapulisan natin, they found out na ito palang vlogger na lagi pong nagtatambay kasama dyan sa EDSA Friday Group nila po ni Princess Mama Makabayan na meron palang existing po na kaso na sabina. Kaya siya hinuli, that is 2 weeks ago makabayan. So nalalaban natin, that is 2 weeks ago. Pero siya po'y nakalaya makabayan kasi nga 'di ba hinuli siya, that is Friday. So dahil nga wala pong hindi po siya nakapag-bail nung Friday, Saturday, Sunday. So Monday na po siya. At saka nakita ko doon sa post ni GM makabayan ni Jonathan Morales, nakalaya siya, that is 9 o'clock ba in the morning or 10 o'clock in the morning yata yon. So sinamahan siya ni GM, ni Jonathan Morales. So nung time na yung makabayan, during po talaga na siya po ay nahuli ng kapulisan natin, halos araw-araw
halos lahat po ng vlog po ni Hitad Makabayan, ito pong ang pinag-usapan niya, ito pong si Nelson or si Channel 167. Bakit kasi Ivan? Kasi nga pinalaki nila. Ito pong issue, ito pong balita tungkol kay Channel 167 na si Nelson Makabayan na according po doon sa mga vlog po ng mga DDS, included po itong si Hitad Makabayan na wala na daw due process na ginagawa itong kapulisan natin. Mukha na daw bangag Makabayan. Ibang-iba na daw ang kapulisan natin ngayon sa pamumuno daw ng Marcos administration. Yun kasi ang mga pinakalat nila, wala daw due process Makabayan. Wala bang due process? At saka saan sila makikinig? Doon kay Nelson. Ang sabi niya kasi Makabayan, nagreklamo lang daw siya. Pero hinuli rin siya Makabayan. So dahil po doon sa mga post o repost po ni Hitad, doon po sa kanyang account sa Facebook na kung saan mga vlog, mga live po ni Channel 167, mga live po ni Nelson, as in sunod-sunod Makabayan. At saka ang dami po. Lahat ng live, every live po ni Nelson ngayon Makabayan, nakareposo yan, nakatago yan doon kay Hitad. So isa po doon sa na-post po ni Hitad, nintag niya, doon ko nakita kasi nga nag-imbestiga po si Ivan Makabayan. Di ba ang sabi niya na nagreklamo lang daw siya, pero bakit daw siya hinuli Makabayan? Nagreklamo lang daw siya. So doon ko nakita na during meron silang time doon Makabayan na sila po ay nagrally dyan po sa EDSA na di ba una niyang bungad sa kanyang live yung mga kasamahan niya ng mga realista, kasamahan niya ng mga vlogger doon po sa EDSA Makabayan. At pag ganun niya, sa kanyang video, sa kanyang camera Makabayan, nakita doon maraming pulis po sa baba. So, yun pa lang ibig niya sabihin. Kasi nga 'di ba sabi nila na mas marami ba daw yung pulis kaysa mga nagrally, kaysa sa mga vlogger daw Makabayan. So, yun ang sabi niya. Doon kasi sa kanyang live Makabayan, nagreklamo siya sa kapulisan natin. Bakit daw every time na sila po ay magrarally, bakit daw maraming pulis nakapalibot Makabayan? So, yung vlog na yun po sinakyan. Yun po ang kinuhaan po ng naratibo ng mga DDS na dahil daw nagreklamo daw itong si Nelson sa kapulisan natin, hinuli daw siya Makabayan. Yan po ang fake news. Kasi nga siya po ay kinasuhan po sa mga DDS, sa mga ototo dito po dahil po doon sa makabilang kampo, siya po ay kinasuhan ng isang kumpanya dahil po sa chiki. Tumalbog kasi. At saka pwede yung mauwi po sa kaso Makabayan, di ba na parang estafa yata. Di ba? Pwede yung estafa at saka yan po ay criminal case Makabayan. Delikado ho yan. Pero doon kasi sila naniwala po sa sinabi po ni Nelson. Diba? Gunggong talaga eh. So, pag-usapan natin po sila sa Makabayan. Meron na pong kumalat. Dito kasi sa live po ni Princess Maui, nakita ko Makabayan, nakauwi na pala ito si Princess Maui. Pero before ko pa nakita ang live po ni Princess Maui, kasi nga nandun sila kagabi, doon po sa EDSA pa rin po Makabayan. Kasi nga diba sinabi nila na yung EDSA daw ang pag-asa. EDSA daw yung pag-asa Makabayan. Ang ibig sabihin, EDSA daw yung pag-asa na mapapatanggal nila sa peso CPBM. Pero napapatanggal ba nila sa peso CPBM hanggang ngayon? Pero itong si Princess Maui, doon po sa kanyang live Makabayan, siya pa rin po nanawagan sa mga ototo nila, ng mga viewers, at saka sa mga mauuto pa nila na mga followers, mga bagong followers na pupunta na daw doon sa EDSA, samahan na daw sila para daw sila dadami pa Makabayan. So dahil po sa sinabi po ni Princess Maui, napagtanto natin na totoo talaga yung mga sinasabi natin dito na hindi sila dumami Makabayan. Dumami lang sila nung time po na meron silang sunod-sunod po na mga rally for 1 week and 2 days yata yun na nagstay sila doon na po sila natutulong Makabayan. Yun lang po ang time na yun na sila ay dumami. And after that, bumalik na lang po sila sa dati Makabayan na kung saan sila lang po ay 8, sila lang po ay 9, 10, hindi na po sila dumami ulit Makabayan. Kaya ngayon, nanawagan na lang po sila na pupunta daw sa EDSA kasi daw ang EDSA daw ang pag-asa Makabayan. So anong chika, Sir Ivan? Dahil nakita ko doon, itong si Princess Maui at saka doon pong isa pong parang amo yata ng mga snatcher Makabayan. Ito pong si Channel 167 kasi nga mahilig kasi magpakalat ng fake news gunggong na to. So dapat natin pong kurten Makabayan. Alam niyo ba yan si Channel 167, si Nelson? Nakita ho natin yan. Kasama po itong si Sara Duterte. At kasama rin po siya doon Makabayan na kung saan meron silang Christmas party. Binigyan yata ng confidential funds.
Siguro nakatanggap po ng puting sobre mga kabayan. Kasama siya doon. Yung pong nilagyan ko ng ng araw mga kabayan. Hindi yan naka-circle. Kasi yan naka-circle, yan po si Bisdak Pilipinas. Yang nilagyan ko po ng araw, yan po si Channel 167 or si or si Nelson. So kasama siya doon sa Christmas party na according sa kanila daw nabigyan daw mga kabayan. At doon po natin nalaman na meron talagang kinalaman ito pong si Sara Duterte sa mga katanutaduhan, sa mga paninira dito kay PBBM, kay Felisa at sa gobyerno natin mga kabayan. May kinalaman talaga itong si Sara Duterte at yan po ang kanya mga tauhan po ng mga vlogger mga kabayan. Pero kung napapasin natin, di ba wala dyan sila si Banat Bay? Kasi during tangtan niya mga kabayan, nandun po sila si Banat Bay sa Japan. At saka binalita ko rin po dito, ito pong si Princess Maui, di ba after po sa kanilang Christmas party, pumunta rin po itong si Maui doon sa Japan mga kabayan. 'Di ba sa Bisaya pa ning apas. So pumunta siya doon kasi nga nandun po sila si Banat Bay kasi meron daw silang event daw doon mga kabayan. So ngayon, mayroong kumalat po na balita-balita. Kasi nga nung nakita ko po yung live ni Princess Maui kagabi mga kabayan, then nga EDSA Friday Group, before that, may narinig na po si Ivan na sila pala ay nagkagulo daw doon sa Japan, nagkasagutan daw ito si Banat Bay at saka pong si Princess Maui mga kabayan. Kaya bigla siyang napauwi sa Pilipinas. So ngayon, dahil po sa balita na yan, siguro may pagka-attitude po itong si Princess Maui, alam naman natin yan, sa kapatid po yung si Banat Bay, feeling makabayan, feeling VIP. So hindi talaga po sila, compatible yung dalawa. Daw makabayan. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan sa mga pro-admin vlogger, ngayon umingay rin po itong mga DDS para hindi sila matabunan makabayan. Guess mo si Ivan, di ba lately lang meron po mga vlogger na hindi po nakapunta doon sa Malacanang makabayan at saka sila po ay nag-run sa kala po mga live na hindi daw sila inimbitahan makabayan, yung pro-admin po ng mga vlogger. So dahil po sa issue na yan talaga po ay sumabog po na balita makabayan, sumabog ang mga DDS, sila po ay natabunan. So dahil po sila ay natabunan, kaya ngayon, gumawa po rin po sila ng issue makabayan. Nagkasagutan daw si Banat Bay at saka ito pong si Princess Maui. Kaya itong si Maui, siguro nagdamdam makabayan, umuwi kagad po ng Pilipinas. Kaya nandun siya sa rally sa EDSA Friday Group. At sinabi niya doon sa kanyang live na gusto niya daw na sumama doon sa event sa Japan, pero daw napauwi na siya bigla kasi nga daw gusto niyang samahan yung mga kasama dyan sa EDSA Friday Group mga kabayan. I believe yun po talaga ang rason kung bakit siya biglang napauwi mga kabayan. Nagkagulo ang mga DDS doon sa Japan kaya biglang napauwi itong si Princess Maui. Totoo ba yan, Maui? Totoo ba yan ang mga nasagap ni si Ivan? Gumawa sila ngayon ng issue. And also makabayan ko, nakakatawa kasi sabi po ni Hitad, may post po si Hitad, sabi niya, ang totoong matapang, palaban at mahal ang bayan, hindi daw nababayaran makabayan. Hindi daw sila nababayaran yung mga nagtatanggol ng nagdidilakipay kay Lisa Tanas at gaumom sa Joto ni Bangag. Lahat yan lumalamon galing sa nakaw sa pera daw ng bayan. Gurgurin na makabayan. Binaliktad makabayan. I can assure you mga pro-admin vlogger, hindi ho yan mga bayad makabayan. Nakita ko yan sa Ivan. Nakita ko na yan, na-experience na ko yan sa Ivan na hindi po bayad ang mga pro-admin vlogger. Yung pagpunta namin doon sa Malacanang, kanya-kanyang pamasahe yung makahabayan. Isipin niyo po, si Ivan, taga-Leyte ho ako. Pero hindi ho ako binigyan po ng pamasahe makahabayan. Nagdamdam ba si Ivan? Hindi. Kasi nga, ang goal ko makahabayan, ang gusto ko lang pong makita talaga si PBBM, si Felisa, taga Malacanang, at saka aki pong makamayan makahabayan. Di ba sinabi ko yan noon na makita ko lang si PBBM, makamayan natin, happy na si Ivan. Yun ang pong aking gusto ng makahabayan. Diba yun po ang wish ko, so natupad talaga. So wala pong bigay po ng mga pamamasahe, wala pong bigay po na pera, wala talaga. Pero meron pong nadala po ng mga souvenirs sa Ivan.
Ang maganda ng souvenirs yun, yung lagayan po ng tubig mga kabayan. Saka meron po nakalagay po na print na bagong Pilipinas, meron pong t-shirt po na bagong Pilipinas, and also yun pong yung pinakita ko sa inyo kahapon na meron pong gold po na laso mga kabayan, hindi ko yung binuksan. So gin-treasure ho yun sa Ivan. So bubuksan ko lang po yun after 50 years. After 50 years, bubuksan niya si Ivan, okay? So anyways, mamaya pag-uusapan natin po ito tungkol po kay Pusit mga kabayan, tungkol po kay Digong, tungkol po kay Senator Bato de la Rosa, and also dito po tungkol kay Bongo mga kabayan. Kasi nga, napapansin ba natin, di ba si Pusit naglibot-libot ngayon mga kabayan? Napapansin ba natin yan? Di ba naglibot-libot po itong si Pusit? Ngayon, sa kanyang mga speech mga kabayan at halos lahat ng speech niya kung saan siya nandun po na event kasi nga siya po ay naglibot-libot kasi nga next year, alam ho natin, sinuportahan po niya saka dinala po niya yung mga pangalan po ng mga senatorial candidates ng PDP Laban, ng grupo po nila ni Digong. So yun po ang kanyang kinampaign mga kabayan. Pero doon po sa kanyang mga campaign, tinira pa rin po niya si PBBM. Sinisisi pa rin po niya si PBBM dahil po daw si PBBM daw ang dahilan sa mga nangyari ng itong mga kababayan. Si PBBM daw yung dahilan, gunggong talaga Di ba, ang tanong nito mga kababayan, si PBBM ba, si Epilisa, yung dahilan kung bakit nakagulo ang politika ngayon? Please comment sa baba, basahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? At yan po ang ipinakalat po ng mga DDS. But for that, siyempre, good news muna tayo. Okay, mga DDS, be ready. Ito na po yung ibig kong sabihin, na kasama kayo dito sa good news natin, kasama kayo dito sa mga beneficyo dito sa programa po ng ating gobyerno, at sa accomplishment rin po ng gobyerno, and also, meron po ditong balita na kung saan magagamit ito talaga. Okay? So for more details, let's watch this. Inaasahan naman ang paglago pa ng ekonomiya ng bansa. Ito ay matapos i-anunsyo ng Department of Trade and Industry na nalagpasan ng bansang 2024 investment target. Ay sa datos ng Board of Investments, 1.62 trilyong pisong halaga ng investments ang naprobahan ngayong taon, mas mataas kumpara sa target na 1.5 trilyong piso. Higit din itong mas malaki sa 1.26 trilyong pisong inaprubahan noong 2023 na patunay mano ng tiwala mas marami pang lokal at dayuhang mga investor. Ang PEZA naman ay nakapagtala ng 214.17 bilyong investments na higit na mas mataas sa target na 200 billion pesos. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, inaasang magbubunga mga ito ng trabaho para sa mga Pilipino at magpapalago pa sa ekonomiya ng bansa. Kaya makakaasaw mano ang mga Pilipino na patuloy na magpapatupad ng mga reforma ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para mas marami pang mga investors ang pumasok sa bansa at makamit ng bansa ang pagiging investments destination. Hindi lamang ang mga government employee ang merry ang Christmas ngayong taon dahil hindi rin nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga job order at contract of service employees ng gobyerno. Mas mataas na gratuity pay. Yan ang pamasko ng pamahalaan para sa mga contract of service at job order employee ng mga ahensya ng gobyerno. Mula kasi sa dating 5,000 piso noong mga nakaraang taon, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gratuity pay sa naturang mga empleyado ng 7,000 piso. Kung 4 na buwan pataas nang nagtatrabaho sa pamahalaan. Sa Bisaya ng Administrative Order No. 28 na inilabas ng Palasyo at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero worry no more dahil 6,000 naman ang matatanggap kung ang manggagawa ay nakapagsilbi na ng 3 buwan at mas mababa sa 4 na buwan. 5,000 naman ang kanilang matatanggap kung 2 buwan ngunit mas mababa sa 3 buwan na silang nagtatrabaho sa gobyerno. Habang 4,000 naman para sa mga empleyadong mas mababa sa 2 buwan ng employment. Nagpasalamat ang Budget Department sa hakbang na ito ng Pangulo para maging posible ang pagpapataas ng gratuity pay para sa mga COS at JO worker. Ayon sa DBM, malaking tulong ito sa mga manggagawa lalo't naging sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa ngayong taon. Kasabay ang pagtiyak na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga COS at JO employee, lalo't malaki rin ang kanilang ambag sa trabaho ng pamahalaan. Hindi rin nila hahayaan ng gobyerno na walang matatanggap ang mga COS at JO personnel ngayong holiday season.
Saklaw ng kautosang ito ang mga COS at JO employee ng mga national government agency, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations o GOCCs at local water districts. Ang pagbabayad ng gratuity pay sa mga kwalipikadong manggagawang COS at JO sa gobyerno para sa fiscal year 2024 ay gagawin ng hindi mas maaga sa December 15. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iigtin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan pagdating sa depensa, seguridad at ekonomiya. Inagito ng punong ekutibo sa courtesy call ni Japanese National Security Advisor Akiba Takeo sa Malacanang. Kapwa tinalakay ng dalawang leader ang matatag na samahan ng dalawang bansa na nagpapalakas sa pagtugon sa iba't ibang hamon. Kabilang dito ang pagpapahusay ng interoperability at mga ginagawang pagsasanay upang mapalakas ang posisyon sa South China Sea. Malugod din ay binahagi ni Pangulong Marcos ang matagumpay na pagpapatibay ng reciprocal access agreement noong December 16 matapos aprubahan ng Senado. Sandaling handa na ang lahat, maaari na anyang isakatuparan ang kasunduan. Layo ng RAA na pahusayin ang interoperability ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Self-Defense Forces ng Japan upang malawak ang kooperasyong militar at pagsasanay at mapalakas ang seguridad at depensa ng parehong bansa. Ang naturang RAA ang kauna-unahang kasunduan ng Japan sa depensa na nabuo sa Asia. Ipinaabot din ni punong ministro Ichiba Shigeru kay Akiba Takeo ang kanyang kagalakan sa pag-unlad na ito ng bilateral cooperation sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Isang maagang pamasko ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang commuter sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Ito ay ang libreng sakay, hindi lamang sa mga piling mga oras kundi sa buong operasyon ng mga ito. Kaya naman ang ating mga kababayan, lubos ang pasasalamat sa ginhawa sa kanilang wallet na dala nito. Malaking tulong po yung libreng sakay, lalo na sa budget natin ngayon. Makaka-budget po kami para sa mga panghanda. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang libreng sakay isang simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayan na abala sa paghanda para sa Pasko. Naway magdulot anya ito na ginhawa at maramdaman ng lahat ang malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Tinatayang aabot ng 1.1 na milyong pasahero ang may kinabang sa libreng sakay sa LRT1, LRT2 at Metrorail Transit o MRT3. Mayorya ng mga sumasakay sa mga linyang ito ay mga estudyante at mga manggagawa. Samantala, tiyak na mas magiging komportable ang mga commuter dahil nadadaanan na ang footbridge sa tabi ng LRT1 Redemptory Station papunta naman sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilala bilang Baclaran Church. Isa ang Redemptory Station sa 5 bagong stasyon ng LRT1 Cavite Extension Phase 1 sa unang railway project na nakumpleto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. New Year, new polymer money. Yan ang dapat asahan ng publiko sa susunod na taon dahil papasok na sa sirkulasyon ang mga bagong perang papel na may mga bagong disenyo at tiyak na mas matibay. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasilip nito sa publiko. Presenting ang bagong muka at kumpletong set ng pera. Isinapubliko na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong Philippine Polymer Banknote Series. Mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipresenta ang mga bagong salapi. I am sure that this fresh set of bills will add more excitement to our kids when they come and ask for their aguinaldo. Mga bayaning nakaimprenta sa pera, pinalitan na. Laman ng bagong pera ang mga hayop at halamang matatagpuan sa Pilipinas. Sumasalamin sa mayamang biodiversity ng ating bansa. Ang 1,000 piso may agila at sampagitan na nakaimprenta. Tampok sa bagong 500 piso ang Visayan Spotted Deer. Bida sa 100 piso ang Palawan Peacock. Habang nakalagay naman sa 50 piso ang Visayan Leopard Cat. Gawa sa polymer o plastic ang mga bagong salapi, gaya ng 1,000 piso na inilabas noong 2022. Mas matibay dahil hindi madaling mapunit o mabasa.
Sinasabi ring magtatagal ito ng higit 7 taon. Mas ligtas dahil nilagyan ng mga advanced security feature tulad ng hologram. Hindi madaling kapitan ng virus at eco-friendly dahil maaring i-recycle. The introduction of the first Philippine polymer banknote series reflects the progress we are making as a Bagong Pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. By upgrading our currency, we are making sure that every hard-earned peso stays safe, whether it is saved, whether it is spent, or whether it's invested. Sabi ni Pangulong Marcos na ayon ang paglalabas ng bagong salapi sa hakbang ng maraming bansa tulad ng Australia, Canada at Singapore na nag-i-issue ng mga bagong disenyo ng pera kada 10 taon para maiwasan ang pamimeke ng salapi. Today, the Philippines proudly joins their ranks, ensuring that our currency remains secure, durable, and sustainable. Limitado lamang ang bilang ng ilalabas sa bagong pera ngayong Disyembre sa Metro Manila. Inaasahan ang malawakang distribusyon nito pagdating ng Enero. Paglilinaw ng BSP, ang mga lumang pera ay mananatiling legal tender pero maaring ipalit sa mga bagong salapi. As long as recognizable pa rin ang banknote na to at meron kaming guidance dito, at least 2/3 of the banknote is still visible. Kailangan ng signature either of the governor or the president of the Philippines is still visible, ay maaari namin i-consider for redemption. Okay, so itatanong natin dito, okay na ba sa inyo yung design po ng bagong pera natin makabayan? Yung polymer banknote, okay ba sa atin yung design? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Kung sa akin makabayan, okay naman talaga para maiba na naman po. Okay yung design di ba? Noon mga bayani, nakikita natin po sa pera. So, yan po yung iniba na po makabayan. So, okay naman po. Okay na po yung design para at least bago na naman po sa ating paningin makabayan. So, yun nga mga DDS. Isa ito sa ibig kong sabihin na kahit anong pilit nyong iiwas na hindi yung gagamitin, magagamit nyo talaga yan. Diba? Yung pera, so no choice kayo. At saka tungkol po doon sa sinabi ko na isa rin po kayo dito sa mga benepisyo po sa ginagawa, saka sa accomplishment po na nagawa po ng Marcos admin tungkol doon sa investment. Diba ang laki po na itinaas makabayan? Nalampasan po yun yung target ng BIR yata yan, yung PISA makabayan. Di ba ang target po ng PISA na meron sila nakalagay doon na 1.93 billion pesos yata yon na ang kanilang target. Or 1.3 or 193 193 billion pesos. Pero ang pumasok po na investment sa Pilipinas at saka nag-approve makabayan, 200 plus billion pesos. Di ba nalampasan? Tas sabi pa nga ng mga DDS at saka mga pinapakalat na mga fake news na riskiest daw ang Pilipinas na mag-invest. Kaya daw maraming nagsilayasan po ng mga investors makabayan sa Pilipinas. Pero yan po ay fake news. Tingnan nyo ang approve po ng mga investment, lalong tumaas makabayan. So ibig sabihin, yung mga pinakalat po ng mga DDS, yun po ay fake news. Diba mga DDS? And also kasama rin po dito yung mga DDS na makabenepisyo makabayan yung sa libreng sakay. Correct ba, I'm wrong? Diba? Huwag niyong sabihin na walang DDS po na sumakay doon. Diba makabayan? So sabi ko sa inyo, good news So anyways, kung nagustuhan niyo po ang ating good news makabayan, please give a like naman po. At saka kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin po ang ating video makabayan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan natin po na hindi mga well-informed at saka nabulag po sa kabilang kampo makabayan. Please i-share ho natin ang ating mga videos. Thank you so much. Okay, so before tayo magpatuloy po sa ating next topic makabayan, pag-usapan na po natin yung mga Duterte, pag-usapan po natin si Bato at saka si Bongo makabayan. I-share natin. Nandyan po si Gloria Marquez, Edison Sotelo, Teresita Tumaliwan, hi to Emmy Mapalad. Nandyan rin po si Eileen, Cesar Velia, Joseph Rabanes, Adelpa Mohar, hi to Hermenegildo Medrano, Emma Joy Vlog, nandyan rin po si Lorna Maricar Vicker, hi to Yolanda Talastas, Marjorie Minsais, and hi to Erwin Sinorin. Okay, so makahabaan ko, alam na ho natin lahat yung topic natin kahapon tungkol doon sa speech po, sa privilege speech ni Kong Ace Barbers doon po sa Kamara Makabayan na yung kanyang final report, ang kabuang report na po ng Quadcom
nagbigay na ho siya dito po ng recommendation na kakasuhan na itong si Digong, Bato de la Rosa, Bongo at saka marami pang iba mga kabayan. Alam na ho natin yan. Kaya nga nag-run kagad dito yung mga DDS na at saka tinawanan lang daw ng mga kabayan yung sinabi daw ni Kong Ace Barbers. Pinagtawanan lang daw nila. Okay? And also, nabalitaan na po natin si Kong Pulong, itong si Pulong Duterte mga kabayan, kasi nga siya po ay kakasuhan na dito. At saka according daw ni Pulong, handang-handa daw siya. Handang-handa daw siya na sasagutin po ang mga ikinaso sa kanya mga kabayan. Pero di ba napansin ba natin, during po doon sa mga hearings po na sunod-sunod po sa Quadcom mga kabayan, na even though sila po inimbitahan doon, yung tungkol po sa War on Drugs, sa AJK, at saka marami yung iba, hindi pumunta doon itong si Pulong. Nagtago mga kabayan, natakot. Pero sayang po ang panahon na yon. Kasi ang panahon na yon, yun na po ang chance na ni Pulong, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, na sasagutin yung mga akusasyon sa kanila mga kabayan. Di ba? Yun na po ang chance na yon. Ngayon, ito pong si Sara Duterte, kung napapansin ninyo, kung pupuntahan natin po ang kanilang mga account po ng mga DDS na mga vloggers nila, naglibot-libot po ngayon itong si Sara Duterte. Ngayon, ang kanyang biniblame dito, ang ginblame niya mga kabayan, wala naman pong iba, si PBBM na naman po. Si PBBM mga kabayan, ginblame niya, siya daw ang dahilan kung bakit daw nakagulong ngayon ang politika. Siguro ang gusto niya mga kabayan na siya po dito ay poprotektahan ni PBBM. Di ba wala naman pong iba? Yun po ang gusto ni Sara na mangyari, na siya po ay puprotektahan ni PBBM mga kabayan. Bakit naman siya protektahan po ng ating presidente? Samantalang marami siyang mga kabulustugang nangyari or ginawa, mga katarataduhang ginagawa mga kabayan, at saka merong mga anomalyang nangyari doon sa DepEd, pati po sa OBP. Diba? Dapat ba siyang protektahan po ng ating Pangulo mga kabayan? Samantalang meron na po mga ebidensya, meron po mga witness. Hanggang sa dumating po yung time na pinagbantaan niya ito pong si PBBM, si Felisa, at si SMR na ipapatigil doon niya mga kabayan kapag daw siya ay titigiin. Meron na siyang ginhire po na assassin mga kabayan na titigil dito sa First Family kapag daw siya ay titigiin. Pero wala naman pong banta sa kanyang buhay mga kabayan. Yun lang po ay gawa-gawa niya. Yun lang po ang kanyang drama-drama, kanyang pa-victim style para yung attention po ng taong bayan na mamayang Pilipino at saka simpatya ng mamayang Pilipino doon pupunta sa kanya para matakot daw sa kanyang kalagayan mga kabayan. Yun ang purpose ni Sara Duterte. Pero wala naman pong banta sa kanyang buhay mga kabayan. According po yan sa AFP, pati na po sa PNP mga kabayan. At saka meron bang banta ang buhay na saan lang po nagpupunta-punta mga kabayan? Di ba? Saan lang po siya napupunta-punta? Yan ba ang merong may banta sa buhay? I guess not. Wala mga kabayan. Di ba? Klarong-klaro naman talaga eh. So ngayon, meron ipapakita sa inyo na vlog. Itong mga Pinklawan, tinira ngayon ang mga Duterte mga kabayan. Sa mga Pinklawan, banat tayo. For more details, let's watch this. Masisisi ba natin ang mga taong bayan na magsasalita na itong si Sara Duterte ay talagang may tornilyong maluwag sa ulo niya at may sayad talaga? Ngayon, kasalukuyan kasi siyang nag-iikot sa buong bansa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magkaroon ng 1-month-long celebration ng anniversary daw ng Office of the Vice President. Hindi ko alam kung anong dapat nilang i-celebrate. Dapat bang i-celebrate na siya ang pangalawang Pangulo? Wala naman siyang significant na ginawa para sa bayan, para mag-celebrate. Walang dahilan para mag-celebrate, lalo na ngayon, tad sila ng issues na ayaw nilang harapin. Tumatalikod sila sa responsibilidad nila na ipaalam sa taong bayan kung saan napunta ang mga pondo nila. Sa isang speech niya dito sa Ifugao, sinabi niya sa mga tao in a speech na ang diwa daw ng Pasko ay pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigayan. Pero in the same speech, sa harap ng mga the same tao, the same audience, hindi daw niya kayang gawin yon, hindi daw siya makakapagpatawad, hanggang libingan daw. Anong masasabi niyo? Di ba? Talagang may diferensya sa pag-iisip. At ikaw pa yung hindi mo kaya magpatawad. Ang napakalaking tanong, ano bang naging kasalanan sa'yo ni PBBM unang-una na
At hindi mo siya kayang patawarin. Sino ba ang nag-umpisa na to? Yung tatay mo na tumawag sa kanya ng adik at bangag at sinundan ng mga DDS. Hanggang ikaw nga minumura mo ng malutong si PBBM. At saka pinagbabantaan mo pa na papatayin pati si FL Lisa at si Speaker Martin Romualdez. Ano ang kasalanan nila sa'yo? Anong kasalanan na napakalaki na hindi mo sila kayang patawarin? Kayo naman na nag-umpisa ni hindi ka nga pinapatulan ni PBBM. Ni ayaw nga sumagot sa mga ginagawa nyo. Ang mga gumagawa na to sa'yo ay yung mga congressmen na pinagmumura mo din na hindi mo binibigyan ng respeto at sila'y nakabisto sa mga anomalya na ginawa mo. Anong gusto mong mangyari? Pag nabisto ka na ikaw may kasalanan na may ginagawa kang anomalya, ibang tao na naman ang ituturo mo at palalabasin mo pa na may malaking kasalanan sila sa'yo. Hindi politika ang pinag-uusapan sa issue ng confidential fund. Hindi yan politika, yan ay pondo ng taong bayan na hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala. Yan, issue na yan. Bakit sisisihin mo si PBBM na hindi mo kayang patawarin? Kami bang mga taong bayan? Kami mga ordinaryong Pilipino? Kaya kala mo ba kaya ka namin patawarin hanggat hindi mo na explain na mabuti kung saan mo na dinala yung pondo na yan? Kitang-kita naman namin na binulsa mo yan. Kaya kung meron man dapat na hindi kayang patawarin dito, ikaw yun. Ikaw yun dahil ikaw ang maraming kasalanan sa mga taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Hindi si PBBM o kahit sino pa man ang may kasalanan sa'yo. Yun na nga po ang pinagtataka ko mga kababayan. Bakit po sa lahat ng nangyayari sa mga Duterte, sa kampo po ng mga Duterte, ay ang Pangulong Bongbong Marcos po ang sinisisi nila. At sa Pangulo sila nagagalit. Isa-isahin po natin at atin pong i-analyze. Yung pong nangyari kay Alice Guo, ang bumangga naman po dyan sila, Senator Risa. And if I'm not mistaken, si Senator Gatchalian. Kung di po ako nagkakamali, sila po. Yung pong nag-file ng kaso kay Kong Pulong, kay Atty. Manscarpio at kay dating Pangulong Duterte, si Senator Trillanes po. Yun naman pong nag-asikaso at nag-file po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara ay sila Senator De Lima at Makabayan Black, if I'm not mistaken. And yung nagbubusisi po ng confidential fund ni VP Sara at ng iba pa niyang pondo ay Quadcom at ang COA, Yung nangyari po kay Quiboloy, yung pagkakakulong ni Quiboloy at mga kasong isa na pa sa kanya, ang mga taong nakipaglaban dyan ay sila Senator Risa din at saka yung mga di umani na biktima ni Quiboloy, So, wala pong kinalaman ng Pangulo. Yung paghahanap kay Bantag, kay Tebes, kay Michael Yang, wala naman pong kinalaman dyan ng Pangulo. Sila po'y pinaghahanap ng batas dahil meron po silang kailangang ipaliwanag at panagutan sa batas, Sila po ay may mga kaso na kinakaharap. Yung pong nangyari kay Harry Roque at sa asawa niya, wala rin pong kinalaman ng Pangulo dyan dahil di umani silang nadadawet, Doon po sa pagkakaunawa ko ay di umano'y sila nadadawet sa issue ng Pogo. Sino ba nagpapasok ng Pogo? Nung nakarang administrasyon niya na-legalize, di ba? Hindi naman po Pangulong Marcos ang nagsabi sa kanila na papasokin niya ang Pogo, may involved kayo sa Pogo. Hindi, dahil nandito na yung mga Pogo, wala pa ang Pangulong Marcos. Tapos nung nalaman ang mga kung ano-anong mga di umano'y illegal na nangyayari dyan sa loob ng Pogo, ang naghalukay niyan ay sila Senator Risa at ang Congress, Wala pong kinalaman ng Pangulo. Sa mga EGK, sa mga nangyari kay Garma, hindi naman po Pangulo ang nagsasampa ng kaso. Hindi naman po Pangulo ang nagsabi na imbestigahan niyo yan. Ako po'y naniniwala na walang kinalaman ng Pangulo doon. Yung, if I'm not mistaken, magsasampa or nagsampa na ng kaso si Senator Gordon sa mga opisyal ng Formally dahil may nakakitaan din sila doon na di anomalya. Si Senator Gordon yun, hindi rin naman ng Pangulo. So sa kung ano-ano pang nahalukay na mga hindi maganda at nabusisi na nagresulta sa pagsasampa ng kaso laban sa nakaraang administrasyon at sa dating Pangulo at sa kampo niya at sa kanyang mga kasamahan or mga kaalyado, walang kinalaman ng Pangulong Marcos doon. Naniniwala po ako na walang kinalaman ng Pangulong Marcos. So, gaya po ng sinasabi ni Sir, bakit po si Pangulong Marcos Jr. ang minumura nyo, ang binabatikos nyo, ang binabastos nyo, ang sinisisi nyo, at pinagbubuntanan nyo ng galit? Yun po ang hindi ko maintindihan mga kababayan. Bakit ang Pangulo? Pati yung First Lady nadadamay, So, hindi ako makakita ng magandang paliwanag
Dahil ang mga kasong yan naman na isinampa laban sa mga kaalyado at mga nasa kampo ng Pangulong Duterte, yan naman ay may kinalaman sa kanilang panunungkulan ng nakarang administrasyon. May kinalaman sa kanilang mga naging aksyon at polisiya nung sila ang nasa kapangyarihan. Yung mga impeachment complaint at saka mga reklamo patungkol sa paggamit ni BP Sara sa kanyang pondo at confidential fund, yan naman po inabusisi dahil sa mga findings ng COA at dahil sa mga dokumento at resibo na ipinasa ni BP Sara sa COA na kinakitaan ng mga di umano'y fabricated at mga peking impormasyon or peking resibo. So, yung Pangulong Marcos ba nagsabi na, uy, mag-submit ka ng mga peking resibo or kaduda-dudang mga dokumento? Ang Pangulong Marcos ba nagsabi nun? Siya bang gumawa ng mga dokumento? Nag-prepare? Di ba hindi? At hindi rin naman ang Pangulo ang nag-audit at nakatuklas ng mga di umano'y kaduda-duda, questionable at fabricated na mga impormasyon at dokumento na nakita ng COA at Quadcom sa paggamit ng pondo ng OBP at saka ng DepEd ni BP Sara. Hindi po ang Pangulo, hands off po siya dyan. Hindi nga siya nagsasalita patungkol sa mga issue na yan. Ngayon siguro sasabihin nyo, ay nako kasi yan lang ang alam mo kakamping pero hindi mo alam yung nangyayari sa likod ng stage, sa backstage or yung nangyayari sa background or yung nangyayari na hindi natin nakikita. Siguro sasabihin nyo mga DDS na nag-uusap-usap yung mga yan at ang Pangulo ang nag-uutos sa kanila. Mali po kayo dyan. Mali. Uulitin ko, walang kinalaman dyan ng Pangulo. Bakit ko nasabi? Dahil ang mga tao na nakakabangga po ng kampo ng mga Duterte, Senator Trillanes, Senator De Lima, Senator Risa Hontiveros, Makabayan Black, Franz Castro, Quadcom, kung sino-sino pa, lahat naman sila halos ay hindi kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Doon na lang po sa mga talagang bumangga kila Kibuloy at kila Pangulong Duterte, Atty. Manscarpio, Kong Pulong, BP Sara, sino-sino mga bumangga sa kanila. Sa mapa-impeachment, mapa-pag-file ng kaso, mapa-pagbusisi ng mga pondo, sino-sino? Senator Risa, Senator Trillanes, Senator De Lima, Franz Castro. Lahat yan, mga yan ay hindi po kaalyado ng Pangulo. Sa katunayan, rival pa, noong 2022. Sila ang mga magkakatunggali. So, wala kayong karapatan at wala kayong patunay sa sinasabi niyo mga DDS na ang Pangulong Marcos Jr. ang nasa likod ng lahat ng ito. Mali, no? Hindi sila magkakakampi, hindi sila magkakaalyado. Kaya hindi mauutusan ng Pangulong Marcos sila Senator Trillanes, Senator De Lima, Senator Risa Hontiveros para gawin ang ginagawa nila. Dahil ang mga ito ay matatalino rin. Sila Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Hontiveros, merong mga sariling pag-iisip at initiative yung mga yan. Hindi yan magpapadikta. No? Ang totoo mga DDS, ang totoo, kaya kayo nagagalit sa Pangulo, kaya siya ang minumura nyo, kaya siya ang pinagtutuunan nyo ng galit nyo, ay dahil nakikita nyo na hindi niya po protektahan ng mali. Hindi niya po protektahan ng mga idol nyo kapag sila'y nabusisi, nasampahan ng kaso, pinakulong, or pina-impeach. Yan. Kaya masama ang loob nyo dahil hindi pinoprotektahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang mali. Yan po ang aking nakikita. No? Hinahayaan lang niya na gumulong ang tamang proseso at hustisya. Kaya masama ang loob nyo dahil yung mga idol nyo ay nabubusisi, nakakakitaan ng mga anomalyang pinaggagawa nila at ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi sila pinoprotektahan o hindi sila kinukonsinte. Yan ang totoo. Kaya masama ang loob nyo, kaya mura kayo ng mura, kaya nagagalit kayo, kaya lumalabas ang masamang side nyo. Lumalabas ang napakasama at hindi katanggap-tanggap na pag-uugali at behavior nyo sa social media at sa publiko. Lumalabas kayo sa kalye, lumalabas kayo sa EDSA, kung ano-anong sinisigaw nyo, kung ano-anong gusto nyo mangyari. Sumama ang loob nyo at nagalit kayo sa Pangulo dahil hindi niya pinapakita sa inyo na kayo'y makakakuha ng suporta sa kanya or protection or pangungunsinte, lalo na kung evident na may mali
at anomalya. O tingnan nyo mga kakampi makabayan, magaling po mag-isip, magaling rin po mag-analisa. Tama yung sinabi po ni Patrick Makabayan, yung kakampings. At saka thank you so much nga pala no, sa mga kakampings na kasama namin kayo sa pagtatanggol po ng ating presidenteng CPBM. Agree ako doon. Tama naman yun mga DDS na yung sinabi po ni Patrick na bakit naman ang CPBM, ang inyong pagtuunan ng inyong galit na wala naman pong kinalaman si PBM. Ang nakalaban dito po at saka ang tumira dito kay Sara Duterte at saka sa mga kalyado nila, mga dilawan ho. Sila si Senator si Dilima, sila si Trillanes, at saka ang nag-imbestiga nila doon po sa Senado, at saka doon po sa HOR, paano napasok si PBM, paano naisip ni Sara Duterte na may kinalaman si PBM. Tignan nyo, lahat na po ngayon ang anggulo, nakatingin na po si Sara, lahat makabayan, doon na po kay PBM, na si PBM daw ang may kinalaman ng lahat na ito. Siya daw ngayon ang nagkumpas makabayan sa HOR, pati po sa Senado, pati po daw sa mga dilawan makabayan. That is impossible. Hindi talaga. Hinayaan lang po ni PBM na mag-imbestiga yung HOR. Hinayaan lang po ni PBM na mag-imbestiga po yung Senado. Kasi nga nakita po ni PBM na marami pong mga witness makabayan and also mga ebidensya. Bakit nagalit si Sara? Kasi hindi siya kinonsente ni PBM. Yun ang po makabayan ang rason. Hindi kasi siya kinonsente ni PBM. At yan po ang gusto ni Sara makabayan na protektahan siya ni PBM. Puprotektahan ba ni PBM yung mga mali makabayan? Puprotektahan ba ni PBM yung mga criminal mind? Yung mga criminal. Diba? So anyways, before na mag-jump po sa ating next topic, papakita ko sa inyo po na isang video makabayan na kung saan nalilintikan na naman po dito si Digong, ang Duterte admin makabayan. Kung ano yan, i-chatamar natin. Nandyan po si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Rodelen Sebastian Tan. Nandyan rin po si Alicia Leak. Hi to Jenky Arellano, Merna Borromeo, Apple Nash, Caroline Campos, Gaiselda Langbat. Hi to Nem Lagaso. Nandyan rin po si Meg Batuon. Hi to Boboy Elmido Costin Sadogyo, si Mezo LB, Anjang Aison, Beth Modesto, Maribel Bocasas, and hi to Elsa Hoffman. Mga kabayan ko, ito ba yung patungkol sa PhilHealth? Kasi nga si Janet Garin, si Representative Congressman Janet Garin, siya po ay sumabog kahapon mga kabayan. Kasi hindi na niya matake itong mga fake news na kumakalat ngayon. At saka isa kasi dito po sa napapakalat po ng fake news makabayan, yung si Dr. Tony Lenchon, si Lechon makabayan. Siya kasi isa dito po sa nagmi-mislead sa maraming tao makabayan. Siyempre kapag makikita ho natin na ang nagsasalita dito or ang nagsasalita dito ay isa pong doktor, isang mapurma, at saka siyempre may posisyon makabayan. Kapag yan kasi ang magsasalita, papaniwalaan kagad po ng mga Pilipino. At saka yan po ay sinakan kagad po ng mga DDS makabayan. At para ma-clear po yung mga issue na yan, once and for all, nagsalita na po itong si Representative Congressman Janet Garin makabayan. At nalintikan na naman po dito si Digong. For more details, let's watch this. I'm standing on a matter of personal and collective privilege on an issue that is affecting not only our constituents, but the impact of fake news among us doctors and healthcare providers. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kahapon po lamang ay tumayo ako para isigaw ang totoong boses ng mamamayan, ang pagsugpo sa mga pekeng medical information. And I was referring to the lambasting of our colleague and those who are just helping the local government units on their medical facilities being accredited by PhilHealth via access to DBP funds. Ang pinupuntirya ko po ay hindi yung mga sumakay na lamang at nalinlang dun sa mga pekeng balita, kundi ang pinagmulan ng pekeng interpretasyon, pekeng advokasya at peke na pagiging eksperto. At ngayon naman, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I am again standing up. Because even if I will be branded as part of the minority voice, I will never stop because I am definitely sure that this voice speaks the truth and is bringing the real issues that should be discussed. Mr. Speaker, distinguished colleagues, kamakailan lang ay niyanig ang buong Pilipinas nang sabihing zero budget ang PhilHealth. Naglipa na ulit, lalong-lalo na itong palaging nasa media na nagclaim na eksperto siya
at siya'y advocate ng public health at kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Let me quote the message that has been circulating not only in our country but worldwide, Mr. Speaker. And I am referring to the open letter of Tony Leachon addressed to the President, but is actually being sent all over medical societies and other stakeholders. Let me focus, Mr. Speaker, on his statement, which actually says and implies that health is not a priority of this administration and that health is not a priority of President Bongbong Marcos. This is a big lie. Malaking kasinungalingan para lang ulit mapunta sa headlines, para lang ulit makakuha ng airtime. I am not saying this, Mr. Speaker, because I'm a member of Congress, but I am standing up. Kasi ilang beses na binibiktima ang kalusugan, pinupolitika ang kalusugan dahil may mga taong gustong nagkakagulo-gulo tayo at ang sanhi niyan ay ang perpetrators of fake medical information. He cited 3 situations. And to quote, Mr. President, imagine the faces of those you serve. A mother cradling her child in the corridors of an overcrowded hospital, unable to afford even the most basic medication. A farmer in the provinces walking miles to a rural health center only to be told there are no funds for dialysis sessions. An elderly man who contributed to PhilHealth all his life, now begging for help as mounting hospital bills eat away his family's savings. And he further mentioned, these are not just statistics, these are real people. And the government is being poised to deprioritize healthcare in favor of unprogrammed appropriations and the ayuda para sa kapos ang kita program. He further mentioned, when the government allocated zero subsidy for healthcare in 2025, and this is addressed to the President, Leachon mentioned, you placed millions of Filipinos at risk, especially the poorest and the most vulnerable. When the cries for support from those who depend on universal healthcare law were met with silence, you betrayed the promise of a healthcare system that is meant to be universal, accessible, and equitable. He further mentioned that this is not about politics anymore, Mr. President, but this is about lives and Filipino lives. Mr. Speaker, distinguished colleagues, unahin ko itong mga pinagsasabi niya. Totoo yung sitwasyon na meron tayong mga taong nagkakasakit at nangangailangan ng tulong. Totoo rin na meron tayong universal healthcare law na hindi epektibo dahil ipinasa siya para magmukhang mabuti at para sa Pilipino, pero ang katotohanan is it is mere lip service. Again, because of killer provisions. Kasalanan ba ng administrasyon ngayon nang ipinasa na universal healthcare law noong nakarang administrasyon ay hindi epektibo? Kasalanan ba ng administrasyon ngayon na yung mga nangyari sa PhilHealth noong nakaraang administrasyon ay nababoy ang PhilHealth? Is it the fault of the current administration that we are trying to correct things and abuses in the health sector? Mr. Speaker, distinguished colleagues, we should never shut our mouth if there is somebody sowing intrigues and misinformation among the general public. Ang sabi nga ng World Health Organization, it's time to flatten the curve of infodemics. At ulitin ko ang sinabi ko kahapon. Ano po ba ang infodemics? Ito ay dinagdagan o binawasan na totoong impormasyon para magmukhang totoo, pero peke, Mr. Speaker. I do not blame the people who reacted, the people who took on the debate on various platforms, the people who were bleeding and crying and very much anxious, thinking that what Leachon is saying is the truth. But the reality is, Mr. Speaker, distinguished colleagues, pinaglalaruan lang ang mga Pilipino ni Tony Leachon dahil karamihan ng kanyang sinasabi ay twisted information. Bakit nga ba nagkasiro ang budget ng PhilHealth? Mr. Speaker, I was a former chairman of the board of PhilHealth. Yes, I was with PhilHealth for only over a year. But my eyes were open to many things happening inside that had to be corrected.
Reforms were made. In fact, even in policies of PhilHealth, 8 major reforms were made, including to curb fraud and to make it responsive to our people. Pero ano ang nangyari? Nung pumasok ang nakaraang administrasyon, binaliktad lahat ito. Noong 2017 at 2018, nagpakasaya ang iilang opisyal ng PhilHealth by distributing PhilHealth money and making this as excessive allowances. Andun yung isang PhilHealth president na nakatira sa hotel. Kaliwat kanan ang mga sumusobrang benepisyo, hindi para sa tao, hindi para sa miyembro, kundi para sa kanilang mga sarili. Andun yung napakamahal na COVID testing that was actually depleting the funds of PhilHealth. Pero hindi naman talaga nabibigay yung tamang serbisyo ayon sa mga sakit na kailangan ng tao. Andun yung interim reimbursement mechanism na yan ang totoong pamumulitika kung saan ang pera ng PhilHealth ay pinamigay na ang PhilHealth ay nagmukhang kapitalista sa mga pribadong ospital na hindi naman tumatanggap ng pasyente. At ano ang nangyari, Mr. Speaker? No accountability. Is IRM illegal? Definitely! Dahil ang pera ng PhilHealth, kapag yan ay binayad na as premium, yan ay pera na ng mga miyembro para kung ikaw ay magkasakit. Hindi yan pwedeng ipautang, hindi yan pwedeng gawing pangkapital, hindi kapitalista ang PhilHealth, kundi ito ay government insurance. Non-profit at that, Mr. Speaker. So bakit ngayon, habang inaayos natin ang puso ng kalusugan, which is actually the primary energy and adrenaline that makes healthcare sustainable. Kasi maski ilang ospital pa ang ipatayo natin, maski ilang tao pa at healthcare workers ang ating i-hire. But if we do not have an effective, efficient, and responsive PhilHealth, this can never make universal healthcare applicable. Dahil ang PhilHealth, ang puso na nagpapaikot sa lahat ng investments on health, be it national, be it local, be it private, or be it government. Ngayon, bakit natin uulanin at tatadtarin ng kasinungalingan ang mga taong gustong sugpuin at ayusin ang PhilHealth? Why are we depriving PhilHealth of major changes that will actually put things in their proper perspective? Unahin na natin, meron bang pera ang PhilHealth? Yes. As mentioned earlier, and which is still ongoing on the Committee on Good Government, there is around 500 to 600 billion funds in PhilHealth. Mawawala ba? Malulusaw bang PhilHealth? No. Pero balikan natin ang punot dulo ng mga problemang ito. Ano ba ang binibigay ng national government sa PhilHealth? We call it subsidy in appropriations terminologies. But in medical terminology, this is actually payment of premium. Dahil insurance po ang PhilHealth, dalawang klase po ang nagbabayad nito. Una, yung direct contributors o yung mga sinasabing miyembro ng PhilHealth na nagbabayad ang kanilang opisina o ang kanilang sarili. Pangalawa, yung mga indirect contributors na nakasaad sa batas, yung ating mga 4Ps, yung ating senior citizens, yung mga nasa pamana, yung mga iba't iba pa dyan na minandate ng batas na babayaran ng gobyerno ang PhilHealth. In other words, the national government is putting forward annual budget to PhilHealth to enroll on an annual basis yung mga walang kakayahang bayaran ang kanilang premium at sang-ayon sa batas ay binabayaran ng gobyerno through DOH, then PhilHealth. In other words, ang binibigay ng national government ay pambayad para sa enrollment ng ating mga indirect contributors. Bakit po naging zero? Dahil sang-ayon sa ating oversight hearings at ilang session ng Committee on Appropriations, nakitaan na yung ilang taon na binibigay na premium or subsidy ng national government para pambayad ay tama ang numero pero kulang ang tao. And I myself, Mr. Speaker, as a witness to how we overhauled PhilHealth, and I tell you, hindi siya ganun kamadali.
We faced cases right and left. Binara kami, inulan kami ng maraming lobbyist at mga nagpapanggap na kunyari ay advocates ng public health. Pero ang katotohanan, nung binibigay ng national government at ng Kongreso at Senado yung bayad para premium sa mga Pilipinong walang pambayad. Example na lang dito ay ang senior citizens. Nung binibigay ang pondo para sa 7.7 million senior citizens of the Philippines, yung aktual na tao na buhay ay nasa more or less 4 million lamang. Bakit? Nagkandara pa ang duplication or triplication of names. Ando doon yung napakagulong lista na yung isang pangalan ay 3 beses ini-enroll o minsan ay 2 beses. Ando doon din yung mga patay na in-enroll pa. Ando doon din yung bayad na ng kanilang kumpanya o ng kanilang sarili, siningil pa yung national government. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, this was fraud, panloloko, pandaraya na inaayos ng ating gobyerno. Bakit natin ito pipigilan? Why is Tony Leachon pretending to be a health advocate where in fact he seems to be tolerating corruption in PhilHealth? Bakit hindi siya tumayo at pinigilan yung excessive allowances ng mga executives? Bakit hindi siya nagrereklamo na nasa puro investment na lang yung nilalagay na pera? Because it will land him on the headlines? This is not personal, Mr. Speaker. But let me call a spade a spade. A lie is a lie. Ang kasinungalingan ay talagang kasinungalingan. At dahil ba malapit ng eleksyon, dumarami ang ingay, maski hindi totoo ang mga akusasyon? Yung mga excess payment of premiums ng gobyerno ng Pilipinas na napunta sa PhilHealth, pero walang tao, walang mukha na in-enroll, ang ibig sabihin nun ay excess enrollment. And that is why Congress and Senate is doing its work. Hindi pa pwedeng patulugin ang pera ng national government sa PhilHealth kung wala itong mga mukha na may papakita na kailangan i-enroll. Hindi pwedeng patulugin ang pera at kumita ng ilang interest sa bangko na mapupunta sa PhilHealth pang gastos sa kanilang dagdag na mga bonuses. Hindi pwede, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na papayagan natin maimpluwensyahan yung utak ng ating mga kababayan dahil meron tayong mga naglaganap na peking eksperto na pagkapag lumalabas ay napapaniwalaan ng tao. Why? Because they have mastered the art of infodemic. They have mastered. Magdamit ka lang ng maayos, magkunyari kang eksperto, ayun, akala mo totoo na. I am standing up, Mr. Speaker, distinguished colleagues, because health is the adrenaline of our life. It is the core of every movement of a community. And if Leachon is saying that he needs a president who stood for the people and not the one who turned away from them in their time of greatest need, then he is knocking at the wrong door. He is knocking at the wrong people because it takes extreme political will to reform PhilHealth. The syndicate that has been embedded in that institution is far from description, Mr. Speaker. Only a president and a government with extreme political will can overturn the events. Hindi po natin pwedeng itolerate ang mga ganito. Hindi natin tinatanggalan ng pondo ang PhilHealth. We are just allowing it to spend for the people what is intended for the people and what should be by the people. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, napakarami pa ng gusto kong isawalat sa mga nangyayari sa PhilHealth. Napakarami pa ng dapat ayusin. Pero huwag tayong magpalinlang at huwag tayong magpadala-dala dun sa mga nagsasabing ito ay anti-people, ito ay anti-health. Again, Mr. Speaker, let us crush infodemic. Let us crush fake experts. Let us crush fake medical information because this will bring us to nowhere. PhilHealth will continue to exist. PhilHealth will continue to live and serve us, but PhilHealth needs to be spunked a little because they have to police their ranks. Thank you, Mr. Speaker.
Maraming salamat. Kaya nga distinguished- nakakaduda mga kababayan kung bakit tinolerate ni Digong, ang panahon po ni Digong mga kababayan tungkol dito po sa PhilHealth. Ang daming anomalya, meron talaga pong corruption mga kababayan. Pero ang tanong natin dito, bakit ito tinolerate ni Digong mga kababayan? Bakit kaya? Siyempre, corrupt yun eh. Corrupt mga kababayan. Kaya tama lang po ang desisyon ng SMR na dapat daw by next year magkakaroon dito po ng investigation or house probe tungkol dito po sa PhilHealth mga kababayan. So magkaalaman na next year. Ang dami na lang po dito, iinit yung ulo mga kababayan, magpapanik na naman kasi nga siyempre yung PhilHealth maraming sangkot dyan mga kababayan. At sangkot po yung previous admin, di ba? So, kudos dito kay Janet Garin. Okay po ang kanya mga sinabi mga kababayan. So, Agnes, marami yung nalalaman. Pero ito kasing si Tony Lechon mga kababayan, napakalat kasi ng mga fake news. So anyways, isyatada po natin, andyan po si Saturnina Talokod, hi to Evelyn Garcia, Dieselin David, kasama rin po natin si Buhay OFW TV, nandiyan po si Achilles Sian Akela May, watching from Mansalay Oriental, Mindoro, nandiyan po si Winnie Angeles, Amelia Dating, Erlinda Amargo or Amri, nandiyan po si Jessup Tov from Calamba, Laguna, Lucrecia Candido, Teresita Macarayan, Priscilla Leong, nandiyan po si Angelita Holsanger, Ashen, and hi to Sport Shinobi from South Korea. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, ilang araw na lang po, gugunitain na muli namin ang Pasko ng iyong pagsilang. Pagkalooban niyo po kami ng mga pusong katulad ng sa mga bata upang ang ligaya ng Pasko ay muli naming maramdaman at maisabuhay. Alisin niyo po sa puso namin ang inggit, galit, silos at iba pang mga damdamin na hindi magpapabanal sa amin. Hindi po sana mawala sa aming mga gunita ang hiwaga at saya ng Pasko. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some